Magandang oras mga ka-TH, mga ka-treasure hunters sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Sana nasa mabuting kalagayan ng lahat. Ang ating episode ngayon ay tungkol sa mga sites or mga treasure site natin na malakas ang detection at mga sites na kumpleto ng marker pero walang detection. Bakit ganon? Ano ang kahulugan nito? Well, ipapaliwanag ko sa dulo ng video kung bakit mayroong lugar na malakas mag-detect pero walang mga marker. At bakit may mga lugar na napakaraming marka pero walang detection. So magkaiba siya, no, mga katiyats. So ito yung kasagutan dyan. Katulad sa pinuntahan namin ngayon ay merong kumpletong signs pero walang detection. Okay, so ito yung palaisipan sa treasure hunting mga katiyats. Saan ba kayo maniniwala sa site ba na detect ng detect kahit saan o sa site na walang detection? So dalawa ito. Ang isang site na detect ng detect kahit walang markers, kahit walang legit na mga marka na symbols or codes na nakatatak sa bato, pero detect ng detect siya, ibig sabihin yan ay sa detector lang yon. Hindi siya suportado, ang detection ay hindi suportado ng treasure codes and symbols. Which is kahit walang detection, kahit walang detector, kapag merong treasure symbols o marker, ay pwedeng merong treasure. Mas mataas ang porsyento na meron kaysa site na wala nga ni isang malaking bato, tapos wala pang mga marker, walang mga sign sa bato, tapos detect ng detect at malakas ang detection. O nasabi ko na noon na ang Pilipinas ay isang lugar na napakaraming minerals, lalo na ng iron or ore or chromite. Lahat yan nagde-detect yan eh. At minsan yung false gold na tinatawag ay nag-register din siya na precious metals. Kaya para sa aking mga ka-TH ay mas bigyan natin ng importansya ang mga marker. Ang mga signs na inukit sa bato, yan ang nagsasabi na meron ngang nakabaon sa lugar. Okay, kaysa gamit natin na detect ng detect. Ako, dalawahan ako eh. Naniniwala din ako sa kagamitan. 30% lang ako naniniwala actually sa kagamitan, 70% sa mga codes, signs, and symbols. Mas malaki kasing porsyento kapag mga legit na marker, kapag alam mo ang mga direksyon, ay pwedeng matagpuan mo yan without any detector or any mga manual na gamit. Okay, so itong pinuntahan namin ay meron siyang sign eh. Sa ibabaw, itong tinuro ko, ito, nandyan lang sa parting madilim. Malalim siya na pagkabarina, nasa 1 foot ang lalim. Bilog na bilog, binarina eh. At nakaharap siya pababa, pabalik dito. Ayan, at saka itong dito na portion, that is close entrance. Parang may entrance dyan dati and then sinara. Kasi merong mga nakatakip na bato. Kaya yan ay mga signs yan eh. Kapag ang parang maliit na cave ay pinasakan ng mga bato ang entrance, pwedeng sinara. At kapag sinara ang cave, kahit maliit yan, pwedeng merong itinago. Ngayon, kung bukas ang mga cave, ay malabo. Kasi bukas eh. Ibig sabihin, pwedeng nabuksan or bukas yan, ibig sabihin, trap lang yan. Ang mga bukas na bukana ng cave, yan ay mga decoy lamang na papasok tayo doon sa loob. Pagdating natin sa loob, wala. Ang katotohanan yan sa mga na-recover na treasure sa mga bukas na bukana ng cave or bukas na entrance ng cave, ang treasure ay 3 to 5 meters lang sa labas. Magmula sa bukana, sukatin lang 3 to 5 meters dito sa harapan or sa gilid, ay nariyan lang yung item. Hindi nila ipinasok sa loob dahil bukas nga ang kuweba at ginamit lang nila ang
ang kuweba as a decoy na doon papasok ang mga treasure hunters, akala na doon ibinaon. Pero sa mga nakakuha ay sa labas yan ng kuweba ibinaon. Merong kwento ang kaibigan ko sa lugar nila na binakho na yung sinira na yung kuweba. Pero yun pala sa harap ng kuweba sa unahan ay meron palang atabay o balon na luma na tinabunan na rin. Kaya sa kabakho-bakho daw ng nagtreasurant, kahit saan na lang sa harapan ay natamaan daw yung atabay at doon nakuha yung gold bars. Yan, kwentong ano yan urban legend. Mga kwento ng taga-syudad. So nasa harapan ng bukas na kuweba ang item. So itong pinuntahan namin ay sarado siya pero may sign siya sa ibabaw na man-made binarina. Pero nakaharap siya pabalik sa baba. So ibig sabihin ay pwedeng nasa baba or pwede ring dahil sarado itong dito ay pwedeng nasa loob. Kasi malaking bato yan Kapag malaking bato na kasing laki ng bahay ay meron talaga yung chamber sa loob na nakatago. So ito ang problema ngayon. Bakit walang detection kanina sa ating locator at dowsing? Bakit hindi tumuro dito kung meron ngang laman yan? Okay, so ang kasagutan yan ay pwedeng nakuha na, baka dito lang sa entrada nakuha dahil nasira na yung harapan nito noong 1970s, 1980s, baka ito mga biyak-biyak na tong iba dito So pwedeng nakuha din sa harapan. Kaya nakita natin merong sign sa ibabaw na bilog na 2 inches ang laki ng bilog, pero malalim yung pagkabarina, nasa 1 foot. Kaya pwedeng recovered na kasi merong mga nabiyak dito na bato At yung nagpapatunay ay merong marker na naiwan. Pero kapag i-detect natin ay wala ng detection. Ngayon kung mag-detect, magturo sa loob, ibig sabihin niya nasa loob talaga yan. Dahil may sign, may detection. Yan ang aking may bahagi sa inyo mga katiyats na tricks ng hapon. Basta't saradong kuweba, pinasaka ng bato ang bunganga, nasa loob niya ng item. Pero kapag bukas ng mga kuweba, maliit man o malaking kuweba, na bukas na, ay wala na yan sa loob. Sa labas nila nilagay. Parang trap lang ang bukana ng kuweba, parang display. Decoy lang yan na doon tayo papasok, doon tayo maghanap pero wala. Diba? Ilang kuweba nang napasok niyo mga katits, may nakita ba kayo sa loob? Basta't bukas na kuweba, wala. Ako lahat ng kuweba na madaanan namin na bukas, pinapasok namin, wala talaga sa loob, walang detection. Basta't bukas. Pero kapag sarado, kaya nga sinara nila yan dahil mayroong nilagay sa loob. Alright, yan lang may bahagi ko sa inyo mga katiyats tungkol sa itong medyo naguguluhan tayo, bakit may marker at walang detection, bakit may mga lugar na detect ng detect. So atin na yan nasagot sa episode na ito. Alright, so ako'y magpaalam na. Maraming salamat sa lahat at sa mga bago pa lamang, huwag kalimutan mag-subscribe. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.